beloved Boss Mike Cervera. Ano ang ibig sabihin nito at ano ang susunod na mangyayari? Oh, Mahalagang malaman na may dalawang magkasunod na proseso ang paggulong ng impeachment laban sa mga opisyal. ako po, ayan na, oh. Kinakailangang may maghain ng impeachment complaint sa Kamara. Oh, meron na ho naghain, apat pa nga. Apat na ho yung naghain. Yan ho yung yung step 1 ha. Step 1, may maghahain ng reklamo. Meron na ho nga nagsampa ng reklamo. Apat na yata, 3 sigurado. Ha? 3 sigurado pero 4 daw yun eh. Oh. So, nagawa na tong step 1. Step 2. Hain yan sa Office of the House Secretary General. Saka ito ipapadala sa House Speaker upang tuluyang umusad sa House Committee on Justice at pagbotohan sa plenaryo. Pero maaari itong laktawan para mapabilis kung noong una pa lang ay may 1/3 o nasa 106 sa kabuang 316 na miyembro ng mababang kapulungan ang Sobra pa nga eh. Sobra pa nga eh. Halos doble, no, mga kababayan? Lagpas doble eh. Yung 106 parang naging 118 ba yun? 15. Oh, tuloy. paghahain ng reklamo o resolution of impeachment. Ito ang nangyari sa kaso ng impeachment complaints kay VP Duterte. Nagkatalo na ng ihain ang pang-apat na reklamo kung saan nila Ay, nasampa na pala talaga yung pang-apat. Natuluyan na, mga kababayan. Natuluyan na yung pang-apat dyan. At eto na nga, oo, lumagda na yung mga bumoto para ma-impeach siya. At meron pa kayong dinalalaman. Alam nyo ba na ang unang-unang pumirma dito sa listahan na to, mga kababayan, para ma-impeach si Sara, ay si Sandro Marcos? Diba? Si Sandro Marcos, mga kababayan, ang unang-unang pumirma dyan sa listahan na yan. Sabi ni Marky Kwan, oo, kukunti pa lang daw. Si Alin Arsenas, kukunti pa lang daw yung nagla-like. Oh, sige, tuloy. daan ng umabot sa 215 kongresista. Yun, 215 nga, mga kababayan, ano? 215! At ang naunang lumagda dyan ay wala nang iba kung hindi si Congressman Sandro Marcos na ang Ilocos Norte. Sa pangunguna ni Presidential Son at First District. Oh, yan na, putik na yan, nauna nga. Nauna, si Ferdinand Marcos, oo, Sandro Marcos. Ako, mga kababayan, oo. Ha? Ferdinand Marcos Sr. pa rin ba? Ha? Pagkatapos ng 2028, tapos susunod nun, magiging Marcos pa rin ba ang presidente natin? Tuloy! Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang resolusyon na nagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Dahilan para ma-impeach ng Kamara si VP Duterte. Ako, na-impeach na nga, natuluyan na, mga kababayan. Pero mga kapatid, hindi nito ibig sabihin na tuluyan ng Pakinggan nyo. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na-impeach siya sa Kongreso, mga kababayan, tuluyan lang pwede nang tanggalin to. Dadaan pa ito sa mga proseso. Ha? Pakinggan natin ang mga proseso kung paano tuluyang mawawala yung pagmumukha nito doon, mga kababayan, sa OBP. Ano? papatalsik sa pwesto si Duterte. Katumbas lamang ito ng indictment o finding na may probable cause ang kaso. Probable cause. Titignan lahat yung ebidensya. Yung ginawang hearing sa Quadcom, mga kababayan, ay yun din yung ginamit na iba na ebidensya. Ha? Yun din ang ginamit na iba na ebidensya para sampahan ng impeachment siya. In short, hindi pa ito ang huling araw para kay VP Duterte dahil may susunod pang proseso. Yan yung proseso, mga kababayan. Hindi pa ho dyan nagtatapos yan. Kaya sa mga nadismaya, okay lang yan. Mapapasaan pa ba, mga kababayan? Mapupunta rin sa dulo, mawawala yan. Yun lang yan, mga kababayan. Oras na mabuo na ng Kamara ang Articles of Impeachment, saka ito iaakyat sa Senado para Step 2 na, step 2! Trial by Senate. Yan na. Ito na, ha.
Step 2 na tayo. gawin ang paglilitis o impeachment trial. Yan, mga kababayan, magiging korte. Oo, para kay Sara, ang Senado. Magsisilbing impeachment court ang Senado. Dito na idedetermina kung matatanggal na ng tuluyan sa pwesto ang isang opisyal. Yan, banggaan na ng ebidensya yan, mga kababayan. At banggaan na rin ng may mga utak. Siyempre, marami na rin naman dyan mga DDS. Mga kababayan, ng magpipiling political analyst. Grabe na. Piling political analyst Base sa konstitusyon, ang lahat ng senador ay magsisilbing mga judge, habang ang Senate President ang tatayong presiding officer sa kaso ni V. Mga kababayan, yung mga senators ang magiging judge, Senate President ang magiging presiding officer. Grabe. Parang mga kababayan, rambulan na naman to. Rambulan na naman to, mga kababayan, sa Senado. Sarap abangan, mga kababayan, Sarap-sarap mag-abang. Tuloy. P. Duterte. Samantala, ang Chief Justice naman ang magiging presiding officer kung Pangulo ang nasasakdal sa impeachment trial. So hindi na kailangan pala ang Chief Justice. Okay na pala ang para sinasabi rito. Wait lang. May tumatawag na naman Hello? Lala move? Wait lang Wait lang. Baby! Tuloy. Baby! Pakinggan nyo. Meron ding tatayong mga prosecutors mula sa Kamara na maglalatag ng mga dahilan kung bakit sa tingin nila ay kailangang mapatalsik ang nasasakdal sa pwesto. Para maging matagumpay ang pag-impeach, kinakailangan 2/3 ng Senado ang pabor dito o sa kaso ni VP Duterte. Dahil Ayan na, mga kababayan, 2/3, mga kababayan, Kailangan nga dito, sa 2/3 na to, kailangan walang makalusot. Saan? Sa kampo ni Sara. Dahil yung mga kababayan, hahadlangan, mga kababayan. Hindi ang buboto para, tuluyan nang mawala si Sara. Diba? Kaya nga, mga kababayan, mahalaga yung boto nyo. Sa Mayo, ipakita nyo ang pagkadismayan ninyo sa panong paraan. Huwag iboto ang mga kampo ni Digong, kalyado, kapartido, yung mga nakikisimpatya sa kanila. Wag yung iboboto yung mga yan. mayroon lamang tayong 23 senador ngayon. Yan na nga, di ba? Hindi bababa sa 16 na boto. So, tingin ninyo, mga kababayan, paki-comment naman, sino-sino kung natuloy, mga kababayan, at hindi na-adjourn, at tinuloy nila, mga kababayan, sino-sino ang tingin ninyo na na boboto ng dapat mga 17 na yan. 18 na na senador, papabor para ma-impeach si Sara. Tingin ninyo, paki-comment naman. Kailangan ng minimum na 16 votes. Naipasa na ni House Secretary General Reginald Velasco ang kopya ng Articles of Impeachment kay Senate Secretary Renato Bantug. Kaya nasa Ayan na, mga kababayan, naipasa na nga ito sa Senado. At eto na nga, mga kababayan, eto na, delikado na. Delikado si Sara dyan. Si Sara, kinakabahan na ng husto yun. Abang-abado na yun. Malamang, ang ginagawa nun ngayon nagdadasal na lang, Kanino kaya nagdadasal? Ewan ko na lang. Tuloy. kamay na ng Senado ang kahihinatnan ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayan na nga. Nag-ugat ito sa umano'y paglustay ng pangalawang Pangulo sa confidential funds ng Ayan na, nag-ugat na nga yan dyan, mga kababayan. Saan? Sa paglustay niya sa confidential fund na hindi may paliwanag sa anong dahilan. Bakit biglang nawala ang sandamakmak na pera na yan? Kaya nga, mga kababayan, tandaan ninyo, kapag nakagawa kayo ng kasalanan, lalo't kayo naglilingkod sa bayan, abay dapat lang managot kayo. Dahil, mga kababayan, yung mga maliliit, nagnakaw nga ng mangga, nagnakaw na sardinas, nagnakaw ng tuyo, pinaparada nila at pinapahiya. Eto, mga kababayan, limpak-limpak na salapi ang ninakaw niya.
tapos ganun-ganun na lang. Hindi pwede yan mga kababayan. Dapat kailangan managot ang taong umabuso sa kanyang tungkulin. Ha? Umabuso sa kaban ng bayan. Dapat papanagutin si Sara Duterte. Kanyang mga opisina at sa umano'y pagbabanta kay President Bongbong Marcos. Ayan na nga yung pagbabanta. Natandaan nyo pa ba yan? Dapat wag nyong kakalimutan. Eto yan mga kababayan, oh. Tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, Oh. si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Oh, patay. So yan po yung mga ebidensya eh. Kaya wag ho natin kakalimutan tong sinabi niya na na ipapapatay niya si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady at si Speaker. Mga kababayan, nako, malaking bagay ito na ebidensya. Opo ha. At hindi siya nagbibiro dyan. Galing pa sa bunganga niya. Di po ba? Never forget dapat dito, Jerry Ramil. Di ba? Brenda Borton, Sharon Santa Maria, Jocelyn. Never forget BMB ALC, si Lordonez. Dapat ganon. Anilin, huwag yung kakalimutan to. Oh, isa pa. Ano pa ba yung iba, mga kababayan? Yung pagtatantrums niya. Oh, eto. Tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Oo nga daw, para makabalik na daw sila sa pagnanakaw nila. Di ba, mga kababayan? Rosie B? Kailangan na nilang bumalik para makapagnakaw uli Kayo naman sa Kongreso pinipigilan nyo Game. Banat! Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin Ano? dahil hindi kami sumusunod sa inyo, Oh. dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Oy, ano naman problema? Kahit di naman kayo tumulong, marami naman nagagawang proyekto. Ano ba maitutulong? Kayo nga, hindi kayo makagawa ng proyekto. Kayo nga, hindi nakakatulong sa bansang ito. So, anong tulong pa yung kailangan ni Pangulo sa inyo? Anong tulong ang kailangan ni Speaker Martin para sa inyo? Wala naman kayo nagagawa. Di po ba, mga kababayan, ito sinasabi ni Sara. Dahil ayaw daw nilang tumulong. Saan? Saang banda? Tumulong saan? Hindi kayo kailangan. Ang kailangan lang, tumahimik na lang kayo Kaso hindi Wala kayong ginawa kundi sisiraan ng gobyerno si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady, at saka si Speaker. Ayun, nagalit ang taong bayan. Diba? Nagalit ang taong bayan. Sabi rito ni Tato, huwag ka daw magre-resign. Antayin mo yung impeachment mo. Nako! Antayin mo daw na sipahin ka ng tao. Dito ba? Tanong ko lang yung sinasabi niya na dahil daw ayaw na daw nilang tumulong. May naitulong ba? Ang tanong ko, may naitulong ba si Sara? Mga kababayan, wala hong naitulong yan. Puro pasakit lang. Tutulong. Paano tulong? Anong kailangan tulong sa'yo ng gobyerno? Kung yung sarili mong opisina, wala kang maipakita na proyekto. Diba? Dahil hindi kami sumusunod sa inyo, dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. O, kita nyo, kala mo naman may tutulong talaga. Wala na. Ganito gagawin ninyo? Anong ginagawa nila? Hinahanap lang naman ni Sara, ito maghulos dili ka. Hinahanap lang ng Kongreso saan mo dinala. Yung hindi mo maipaliwanag na pondo, confidential fund mo, yun lang naman ang issue. Bakit hindi mo maipaliwanag? Bagkus, para kang pusit. Pag nasusukol, bumubuga ka ng tinta. Mga kababayan, Ganon na ganon yung mga TDS. Tignan nyo si Bato. Ganon din sa
Ha? Ganon din ang ginawa doon sa interview, sa debate nila ni Franz Castro, di ba? Wala na siyang maibato, nasukol na siya, kaya ang binato niya, yung kasiraan ni Franz Castro, butata pa rin siya. Di ba? So ano pa? Meron pa ba, Boss Mike? Tingnan natin kung meron pa. Meron pa. Parang eto, tingnan ninyo to, mga kababayan. Eto, DDS to. Tingnan nyo, yung mga bunganga nila, pare-parehas sila. Pare-parehas sa mga bunganga. Oo. Makaputang yan lang lahat. Tingnan nyo si Glenn Chong, oh. Napapikit tuloy, oh. Napapikit tuloy. Nung minura, mga kababayan, napapikit sila. Ano ba yan? Nagdadalawang isip na, mali yata yan. Huwag mong murahin, baka lalo tayong i-contempt na mga yan. Huwag mong mumurahin. Ay naku, may show cause order tayo, baka nakalimutan mo. May show cause order tayo. Kailangan nating dumalo. Dahil ang susunod niyan, mawawarat na kayo. Ito naman, pumapalakpak. Tuwan-tuwa pa sila pagka nakakapagmura sila, no, mga kababayan. Tingnan nyo. Tuwan-tuwa pa yung iba pag nakakapagmura, eh. Makaputang yan lang lahat. Ako, sa mga taga-Congress, sabi nito, si Joey, mga inang-ina nyo raw. Wala pala kayo, eh. Wala, hindi kayo puporma rito, no? Yung mga congressman, minumura kayo. Wala, mahina pala kayo, eh. Hindi nyo kaya yung mga DDL. Wala pala kayong bayag, eh. Diba? Walang bayag yung mga congressman, minumura kayo, pinagmumura kayo. So, ganun-ganun na lang. Papayag kayo. Ay, baka mamaya gayahin yan. Mumurahin na lang kayo ng mumurahin. Babastusin na lang kayo ng babastusin. Wala! Diba, mga kababayan? Wala! Panis! Walang sinabi. Kung Abante, minumura ka, Dan Fernandez, minumura ka rin, Lahat kayo, minumura. Diba? Ulitin natin. Makaputang yan lang lahat. Wala! Inang-ina nyo daw lahat! Lahat kayo dyan sa Kongreso! Palag kayo? Baka nakalimutan nyo, DDS yan. Ang DDS, atapang atao. Pag may patawag ang Kongreso, atakbo, atulin. Di ba? Tapang lang sa social media. Tignan nga natin kapag ka nasa tri-committee na sila. Tignan natin, ha. Pag nasa tri-committee na kayo, abay ilabas nyo tapang nyo. Attorney Trixie, nabigla ka rin, no? Namali ba? Namali? Mukhang mali ito. Mali. Nako, napapikit pa. Nako, patay mali. Yung dalawang abogado, mga kababayan, namali sila. Sabi, mali. Ayan, napapikit na lang si Chongo. Ay, ano ba to? Ano pa pangalan nito? Chongo ba? Chongo? Hindi, Glenn Chong. Naisip ko yung Chongo. Ito na, mga kababayan. Ayan ganyan ang ugali nila. Walang pinagkaiba dito, Na tao. Hindi yan. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Ina ninyong lahat. Diba? Martin Romualdez. Diba? Pare-pareha sila. Si BP Sara nga, Oy, mga DDS, si BP Sara, inimpeach na nila. Ay, paano kayo ngayon yan? Pag nawala na yan. Tapos matatalo pa si Digong. Meron pa nagbalita. Malala na daw yung sakit niya. Porke ba huhulihin na ng ICC? Kaya nagsasakit-sakitan na? Ako, mga kababayan. Diba, mga kababayan? Ayan, ganyan na ganyan sila. Putang ina ninyong lahat. Next, yung gumaya. Ito original. Si Sara Duterte po, original dyan. Etong mga DDS na mga minions,
na mga uto-uto naggagayahan. Makaputang yan nilang lahat. Oh, di ba? Oh, pare-pareha sila ng gawi. Iisa ang tabas ng bunganga. Mga kababayan, basta DDS, ganyan sila. Mga walang, naku, hindi ba sila sibilisado? Ha, yung mga bunganga talaga nila, no? Mga kababayan, no? Manang-mana kay Digong, kay Sara. Kaya wag na kayong magtaka. Kung sino idol nila, yung ginagawa ng idol nila, siya rin ginagawa nila. Tama, mga kababayan? Oh. Oh, libre lang ho itong t-shirt na to. Kontakin nyo lang si si Arnold Lopez. Limited lang po 200. Oo. Napakaganda po nito. Nako, mamahaling tela. Sarap nga sa katawan oh. Parang gusto ko ng eto na lang lagi damit ko. Oh, eto na mga kababayan. Puntal na natin to. Oh, pasok naman to. Political analyst na sa huli ay tuluyang makukonvict sa impeachment court si Vice President Sara Duterte. Nako, mga kababayan, naniniwala. Oo. Ang isang political analyst, nasa dulo daw, makukonvict na si Sara. Oh, sa Harinawa. Ayon kay Dr. Dennis Coronacion, Chairman ng Department of Political Science sa University of Santo Tomas, tila may basbas kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapa-impeach kay Duterte. Nako, may basbas daw si Pangulo. Kung may basbas si Pangulo, mga kababayan, sureball na to. Diba? Pag si Pangulong Bongbong Marcos nagbigay ng basbas, sureball na, mga kababayan. Kayo po ba'y naniniwala na may basbas ni Pangulo? Oh, diba? O ngayon, tanong ko, masisisi nyo ba si Pangulo kung totoo yon? Diba? Meron daw, meron. Tuloy. Nagbigay ng pahayag si Secretary Bersamin na ang Malacanang ay walang kinalaman sa pagpapatigil ng involvement ng mga lawmakers natin sa impeachment process. So, totoo naman nagbigay ng pahayag si Bersamin at ng Malacanang na wala daw silang, mga kababayan, hindi daw nila pipigilan yan. Bakit naman pipigilan ni Pangulo? Hindi naman niya kailangan yan ay mga kababayan, impluwensyahan. Hindi ho kailangan impluwensyahan ni Pangulong Bongbong Marcos kung ma-impeach o hindi si Sara. Ulitin ko lang, yung nasambit niya ay opinion niya lang yon. Hindi niya sinabing wag niyong impeach. Ibig niya sabihin, impeach niyo. Ibig sabihin, kabaliktaran din yon. Kung ano yung sinasabi nun, kabig ng dibdib yon. Diba? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ganon. Oh, tuloy. tingin ko yung hudyat yun, isang go signal, mensahe, malinaw na mensahe upang ipagpatuloy yung impeachment complaint. Nako. Ayun daw isa daw sinyales. Yung sinabi niyang yon na hindi daw siya mangingialam, hindi niya tututulan yung impeachment ni Sara, sinyalis na, go, bilisan nyo! Bilisan nyo, impeach nyo na yan! Parang ganun daw yung sinasabi ni Pangulo, Go signal na. Sinabi pa ni Coronacion na sa ngayon ay kapos ng ang kaalyado sa Senado ang mga Duterte. Nasusubukan Kapos na! Kapos! Sayang! Kapos daw ang kalyado ng mga Duterte! Kaalyado sa Senado ang mga Duterte. Nasusubukan po natin bilangin, parang kulang Hindi ko mabuo-buo yung walo kung sino-sino sila. Of course, we start with the allies of the Duterte family, Yung sina Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. At dahil nga parang may basbas na ito ng Malacanang, I don't think na sa labanan ng impeachment ay magpapatalo ang Malacanang. Hindi magpapatalo daw ang Malacanang! Kaya umasa na kayo mga kababayan. Ang impeachment ni Sara ay malapit na. Pangklase, mga kababayan, Nagre-reklamo si Ai Chang. Oo, yung mga sniper nag-aabang. Alam niyo namang sikat na ako. Saan? Sa mga DDS. Diba? Lagi na lang ako laman ng content Okay lang yan. Oo, ipagpatuloy nyo. At ngayon pa lang, pinasasalamatan ko kayo. Tuloy.
niya maari sanang iba ang naging takbo ng mga pangyayari kung humarap si Duterte sa mga budget hearing at nagpaliwanag sa isyu ng paggamit ng pondo ng kanyang opisina. Hindi nga umiwas nang umiwas ito Imbis na siya yung sumagot, pinadalo yung mga tauhan na walang alam. Yung mga tauhan niya rin ang naglaglag dyan. Nilaglag siya na nagbibigay siya ng sobre. Buwan-buwan. Halagang 25,000, 50,000 ang laman. Kita niyo mga kababayan, paano na? Boss Mike, high blood siya. Oo! High blood sila. Kagabi nga may tumatawag pang isa. Oo, sabi nung kaibigan natin Boss Mike, hinay-hinay lang. Nasasaktan na kami sa mga sinasabi mo. Bakit noon di kayo nasasaktan? Ibig ba sabihin yung mga DDS lang ang may karapatang magsalita ng kung ano yung gusto nila? Tapos tayo, gusto nila, tutulan? Aba, wala naman akong ginagawa masama dito. Puro real talk lang yung sinasabi ko. Hindi ko nga kayo minumura Sinasabi ko lang yung totoo kapag sinabi ko kayo tanga, mangmang, bobo. Totoo yun. Walang fake news dun. Tanga, bobo, mangmang, katotohanan lahat yan. Tuloy. It's a question of accountability. Yung binabato sa kanya na issue. Dapat sana hinarap niya kung pinapakitahan siya ng evidence ng Quadcom Committee o ng Budget Committee. Sana naglabas din siya ng mga evidence or even mga witnesses that will negate kung naman yung pinoportray sa kanya ng evidence produced by the House Committee. Yun na nga, mga kababayan. Di ba? Wala, hindi naman siya nag-produce ng evidence. Kung hindi bumatikos ng bumatikos, bibiray niya si Kimbo, bibiray niya kung sino-sino, bibiray niya si Franz Castro. Bakit nakaupo pa yan? Di ba convicted na yan? Problema na niya yun. Diba? Ikaw ang pinag-uusapan dyan, hindi yung problema ng kaso ng iba. Ikaw ang nasasakdal. Huwag mong i-twist yung iyong issue. Kaso mahilig sila mag-twist paikot-ikot. Diba? Ang tinig ni Dr. Dennis Coronacion, Chairman ng Department of Political Science. Ako, Chairman ng Political Science, doctorate pa. So mga kababayan, ano na? Yari na talaga si Sara. Sa aking pangunawa lang mga kababayan, asahan na natin na talagang matutuluyan. Matutuluyan si Sara na mai-impeach, mawawala na sa pagka-vice presidente. Bakit kanyo itong mga ito? Alam nyo ba, nung araw mga kababayan, nung araw po ipakita ko lang sa inyo, nung araw po, itong mga DDS, alam nyo ba nagwawala yung mga yan? Nagwawala dahil nga ang gusto nila ay ma-impeach noon si Lenny. Pero mga kababayan, ang tanong, bakit ngayon yung ginawa nyo noon, yung ginawa nyo noon, ayaw na ayaw nyo na ayaw na ayaw nyo na gawin ngayon namin. Eto mga kababayan, tignan ninyo Tignan nyo, titigan nyo maigi yung mga pinagsasabi nila. Eto, yung ginagawa pala nila. Mga kababayan, tignan ninyo ayan tignan ninyo. Ayan nakita nyo, Lenny resign, impeach Lenny. Ginawa nyo yan noon. Ayan ayan sila Mga kababayan, yung nasa gitna na yan, nadedo na Nadedo na mga kababayan, nakita nyo? Kung noon, ginagawa nila, bakit hindi natin gawin ngayon? Kung noon, hindi sila nagtagumpay, baka naman magtagumpay tayo ngayon. Diba? Muli, mga kababayan, hanggang dito na lang. Opo, maraming salamat sa pagsama. Opo Ai Chang, Etelyn, mag-usap kayong dalawa mga kababayan, ang kapayapaan ay sumainyo. Sa muli natin pagkikita para magkaroon na naman ng panibagong reaksyon, panibagong live at mga kababayan, panibagong katatawanan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike Cervera.